Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilan, ang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Ang tabayanan, sasa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, nakatakdang pangunahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong sa mga komunidad na naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Pepito. Ito ay kaugnay sa inaasahang pagbisita ng Pangulo sa Virac Sports Complex sa Catanduanes, araw ng Martes, Nobyembre 19. Ang tulong mula sa pamahalaan na ibibigay ni Pangulong Marcos sa pamahalaang panlalawigan ng Catanduanes ay tseke na nagkakahalaga ng 50 milyong piso mula sa Office of the President. Samantala, mamamahagi ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng food packs sa mga biktima ng bagyo na dadalo sa palatuntunan. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang kontribusyon ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites sa pagresponde ng gobyerno sa sunod-sunod na pagtama ng bagyo sa bansa. Sa pagbisita ni United States o US Defense Secretary Lloyd J. Austin III sa Malacanang, ibinahagi ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng EDCA sites sa bansa. Sinabi ni Pangulong Marcos na malaki ang naitulong ng EDCA sites sa lahat ng naging humanitarian aid and disaster response o HADR sa sunod-sunod na pagtama ng bagyo sa Pilipinas. 6 typhoons in about less than 4 weeks. We were able to do a better job than we would have done otherwise because of the EDCA sites. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ven Blones. Nagpaabot naman ng pakikiramay si US Defense Secretary Lloyd J. Austin III sa mga naulilang pamilya ng mga nasawi sa kalamidad. Sa Malacanang, sinabi ni Austin ang kanyang pakikidalamhati at pag-aalay ng panalangin para sa mga nasawi sa nagdaang sunod-sunod na bagyo. And also his offer of condolences for those who have been affected by the storm. I've said a number of times that we're more than allies, we're family. Si US Defense Secretary Lloyd J. Austin III.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang mga Pilipino na alalahanin ang mga biktima ng bagyo at mga naging kalbaryo ng mga ito sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Sana naman, pagkadating ng Pasko, tayong mga Pilipino, alalahanin naman natin ang mga ating mga kababayan na kahit na sinasalanta at kahit paano sana yung ating sanang gawing papamasko, pamahagyan natin sa kanila. Kaugnay nito, sinabi ng Pangulo na sinimulan na ng gobyerno ang rescue operations kasabay ng relief efforts sa mga biktima ng mga nagdaang bagyo. Sinimulan na rin anya ng gobyerno ang rebuilding efforts bago magpasko para matulungan ang mga Pilipino na naging biktima ng bagyo. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang lahat ng first responders o yung mga naunang nagresponde at mga lokal na pamahalaan sa pagtulong ng mga ito upang maibsan ang epekto ng bagyong Pepito. Kinilala ni Pangulong Marcos ang mga unang remusponde para sa kanilang dedikasyon sa abot ng kanilang makakaya sa kabila ng pagod at sakripisyo sa sunod-sunod na bagyo sa bansa. Kailangan pasalamatan natin lahat ng mga first responder, yung mga LGU, lahat ng mga nagtatrabaho na pang-anim na nila. Ito, I'm sure that they are exhausted. I am sure that they have they continue to do and work with as hard as they can. Kaya tayo po yung nagpapasalamat sa kanila. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Supply ng kuryente sa higit 300 munisipalidad na napuruhan ng bagyong Pepito na ibalik na. Ayon sa National Electrification Administration o NEA, nasa 314 na mga munisipalidad na o katumbas ng 83.51% ang fully o partially energized. Kasunod ng nagpapatuloy na power restoration ng mga electric cooperative na tinamaan ng Super Typhoon Pepito. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Nasa higit 400 mga munisipalidad na ang fully o partially energized kasunod ng nagpapatuloy na power restoration ng mga electric cooperative na tinamaan ng Super Typhoon Pepito. Katumbas na ito ng nasa higit 82% ng mga lugar na pinadapa ng bagyo. Sa update ng NEA Disaster Reduction and Management Department, 13 electric co-ops ang balik sa normal na operasyon habang 22 naman ang nasa partial power interruptions. Gayunman, meron pang 4 na electric co-op ang walang supply ng kuryente, kabila ang Nueva Ecija Electric Co-op, ang Quirino Electric Co-op, Aurora Electric Co-op at ang First Catanduanes Electric Cooperative. Apektado rin dito ang nasa higit 290,000 na mga consumer mula sa 4 na lalawigan. Ayon pa sa NEA, aabot na rin sa higit 55,000 piso ang inisyal na halaga ng pinsala ng bagyong Pepito sa mga pasilidad ng kuryente sa mga lalawigan. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pamahalaan ng Taiwan nagkaloob ng $150,000 sa Pilipinas para sa mga biktima ng kalamidad. Ang nasabing tulong ay ibinigay na ng Manila Economic and Cultural Office sa Department of Social Welfare and Development para sa mga biktima ng Bagyong Christine. Ang detalye ng balitang ito mula kay Michael Rogas. Ibinigay na ng Manila Economic and Cultural Office sa Department of Social Welfare and Development ang $150,000 na humanitarian assistance mula sa gobyerno ng Taiwan para sa mga biktima ng Typhoon Christine sa Pilipinas. Sa isang simpleng seremonya, pinangunahan ng MECO Board of Directors ang pagbibigay ng cheque kay DSWD Director Leo Quintilla na siyang Special Assistant to DSWD Secretary Rex Gatchalian.
Ang nasabing Taiwanese aid ay tinanggap ni MECO Chairman Sheloy Garrafil mula sa kinatawan ng Wallace Chow at the Taipei Economic and Cultural Office. Ang nasabing halaga ay gagamitin sa patuloy na pagbangon ng mga lugar na sinalanta ng bagyong Christine sa Luzon. Nauna rito ay nagkaloob rin ang Taiwan noong October 2024 ng 500 metriko tonelada ng Taiwan rice na bahagi ng 2,000 metriko tonelada na rice donation para sa mga biktima ng kalamidad sa ating bansa. Ito si Michael Rodas para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ironclad commitment ng Amerika sa Pilipinas muling tiniyak kasabay ng pagdaragdag ng tulong nito sa mga sinalanta ng mga nagdaang bagyo. Ayon kay U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin III, walang magbabago sa alyansa sa kabila ng pagbabalik ni U.S. President Donald Trump sa puder. Sa halip ay palalakasin anya ito at patunay anya ang isasagawang pagtulong ng mga tropa ng Amerika sa relief efforts para sa mga sinalanta ng mga bagyong tumama sa bansa. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Mananatiling matibay at matatag ang alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Amerika na lalong lumalago sa nakalipas na 4 na dekada. Ito ang binigyan din ni U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin III makaraang saksiyan nito ang groundbreaking para sa Combined Coordination Center sa Campo Aguinaldo kahapon. Ayon kay Austin, sa kabila ng pagbabalik ni U.S. President Donald Trump sa poder, wala niya magbabago at sa halip pa ay lalo pang palalakasin ang alyansa na anito'y kasintigas ng bakal. Bilang pagpapatunay, ani Austin ay tutulong rin ang mga tropa ng Amerika sa relief efforts para sa mga sinalanta na magkakasunod na bagyong tumama sa bansa. I've authorized U.S. forces to provide direct support to respond to the super typhoon. And we've also secured another $1 million in urgent humanitarian aid. And that will help surge aid to the Philippine people. Ang tinig ni U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin III. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon kasama si Ben Blones. Kapwa positibo ang Pilipinas at Amerika na makatutulong sa mga hamon sa teritoryo ang itatayong Combined Coordinating Center o CCC bilang pagpapatibay ng alyansa ng dalawang bansa. Ito ang tinura ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. sa isinagawang groundbreaking ng CCC sa Campo Aguinaldo. Ayon kay Bronner, mapapalakas nito ang pagtugon ng magkaalyadong bansa hindi lamang sa disaster response kundi maging sa maritime security operations. Sa panig naman ni U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin III, binigyang diin nito ang estratehikong kahalagahan para sa pagtugon sa tinatawag na regional challenges. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pinatitiyak ng Department of Education o DepEd sa mga Regional at Schools Division Office nito ang tinatawag na learning continuity sa mga paaralan. Ito ang direktiba ni Education Secretary Sani Angara matapos ang sunod-sunod na bagyong tumama sa bansa kung saan pinakahuli ang super bagyong Pepito. Ayon sa kalihim, dapat magpatupad ng alternative delivery modes ang mga paaralan gamit ang pinakamainam na learning delivery methods sa nasasakupan. Kaugnay nito ay natasan din ni Angara ang mga DepEd Field Office na makipag-ugnayan sa local government units para sa clean-up operations, minor repairs at paglalaan ng temporary learning spaces kung kinakailangan. Samantala, pinagsusumite rin ng kalihim ang mga Regional Field Office ng DepEd ng daily situation reports hinggil sa epekto ng bagyo sa mga paaralan at mga mag-aaral. Inatasan din ni Angara ang kanilang School Disaster Risk Reduction Teams na magsumite ng rapid assessment sa pinsalang idinulot ng bagyo sa mga paaralan gamit ang kanilang radar application o offline template. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. House Speaker Martin Romualdez isinulong ang mas pinatatag na ugnayan ng Pilipinas at Cambodia
partikular sa supply ng bigas sa panahon ng kalamidad. Bukod sa kalakalan ng bigas, pinaigting din ni Romualdez ang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Cambodia sa sektor ng turismo, seguridad at depensa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Itinulak ni House Speaker Martin Romualdez ang pinaigting ng kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Cambodia sa sektor ng kalakalan ng bigas, turismo, seguridad at depensa. Bahagi ito ng kanyang 2-day visit sa naturang bansa kung saan sa unang araw ay kanyang nakaharap si Cambodia Prime Minister Hun Manet. Bilang mangungunang rice exporter ang Cambodia, mahalagaan ni Romualdez ang kolaborasyon ng dalawang bansa para matiyak ang supply ng abot kayang bigas, lalo na sa panahon ng kalamidad, gaya na lang anya ng magkakasunod na bagyong tumama sa Pilipinas. Aminado ang House Leader na bagamat tumataas na ang ating produksyon ng lokal na bigas, ay may pangangailangan pa rin sa pag-aangkat. Tinukoy din niya ang naging bilateral meeting ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng punong ministro sa sidelines ng ASEAN-Australia Summit noong nakaraang taon, kung saan nagkasundo ang dalawang lider na palakasin ang rice trade ng dalawang bansa sa pamamagitan ng pagsasaayos ng isyu ng double taxation at ease of doing business. Umaasa din si Romualdez na magiging matagumpay ang pagbisita ng Philippine Trade and Investment Mission sa Phnom Penh sa January 2025. Kasama rin sa napag-usapan ng House Leader at ng punong ministro ang pagsusunog ng turismo, people-to-people exchanges at pagtugon sa regional peace and security. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Illegal na pagbiyahe ng black sand mula sa Pilipinas patungong China, isiniwalat ng isang mambabatas. Ayon sa mambabatas, may hawak ito na listahan na magpapatunay na ilang mga barko mula sa Zambales ang direktang pumupunta ng China upang dalhin ang black sand matapos itapon sa West Philippine Sea ang buhanging natitira pagkatapos salain ang mga mineral nito. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Pinababantayan ni Senador Raffy Tulfo sa Department of Environment and Natural Resources o DNR ang iligal na pagbiyahe ng black sand mula sa Zambales patungong China sa plenary deliberations ng panukalang 2025 budget ng DNR. Pinunto ni Tulfo na pagdating sa China ay sinasala ang mga mineral mula sa black sand at ang mga buhanging matitira ay itinatapon sa West Philippine Sea. Sinabi pa ng senador na may hawak siyang listahan na magpapatunay na ilang mga barko mula Zambales ang direktang pupunta sa China. Hinikayat naman ng DNR sa pamamagitan ng sponsor ng kanilang panukalang budget na si Senadora Cynthia Villar, si Tulfo, na ibahagi sa kanilang impormasyong hawak niya para matugunan ito agad. Sa ngayon ay wala pa kasi anyang natatanggap na anumang report ang DNR patungkol sa isiniwalat ni Tulfo. Dinagdag rin ni Villar na mayroon ng Interagency Committee na kinabibilangan ng DNR, DILG at DOTR na maaaring mag-monitor ng ganitong aktibidad. Ang Philippine Coast Guard anya ang pangunahing may tungkulin na magbantay ng ganito. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, 35% mula sa Farming Support Service Program ng National Irrigation Administration o NIA nasira ng mga nagdaang bagyo. Ngunit hindi pa nakakaapekto sa supply ng BBM rice. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Durilag. Umabot iti 35% tipukaw dagiti Irrigators Association iti babenti contract farming gapot iti duprak dagiti bagyo iti probinsya ti Ilocos Norte. Sigon kini National Irrigation Administration Ilocos Norte Operations and Maintenance Chief
Engineer Romel Batwak, mangnamnama ang makaapit paylaing dagiti manalon iti nasurok 2,000 siya magasot ket talo a metriko tonelada wenno 2,903,400 kilograms. Inbadad na nga adda dagiti sumagmamano ang apektaran paylaing iti Bagyo Pepito ngem ti kakaruan ket iti namsaakan ti Bagyo Julian ken Bagyo Christine. Inbadam naman ni Batwak adagiti imunan ang naapit nga irik ana ibayo ken naisako iti BBM Rice wenno bagong bayaning magsasaka rice ket makaumanay agatangen dagiti adda iti vulnerable sector apakaibilangan dagiti senior citizen, solo parents, persons with disability ken dagiti benepisyaryo iti Pantawid Pamilyang Pilipino program iti presyo a 20 pisos iti kada kilo para iti limitasyon as 10 kilo iti bagas. Manipod dito yung Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo. Pamahalaang panlalawigan ng La Union naging maagap sa paghahanda at pagtugon sa Bagyong Pepito. Agarang tulong, mabilis na naipaabot. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Naminsan manan nga impakita ti gobyerno provincial ti La Union, ti kinasagana na ken nadardaras a panagresponde no dumtang ti kalamidad. Nasapa nagsagana dagiti local disaster risk reduction and management offices tapno masigurado ti kinatalga dagiti umili. Nang ipatungpal dagiti LGU ti preemptive evacuation kadagiti agindeg iti high risk area tapno maliklikan ti pigat nga ited ti bagyo. Idirabi iti kangitingitan ti Bagyo Pepito anang dungpar iti probinsya. Dagos nga indauluan ni Governor Rafi Ortega David ti panang sarongkar ken panang kumusta iti kasasaad dagiti evacuees iti nadumoduma pasat ti probinsya. Direktamat anay waras dagiti family food packs kadagiti nagbakwit manipod iti Department of Social Welfare and Development Field Office 1 kasungbat iti kiddaw nga augmentation ti probinsya. Karaman kadagiti mo na nakaawat iti tulong dagiti nagbakwit iti ili ti Bangar, Balawan, Baknotan ken Bawang. Idinto nga intultuloy ni Governor Rafi iti panangbisita kadagiti sa Balipay nga ili tapno mangted iti family food packs kadagiti daduma pay nga evacuees. Tapno masigurado ang nadardaras ti panagrecover dagiti naapektaran ti bagyo. Indiklaran ni Governor Rafi ti suspensyon ti panag-eskwela ken panagtrabaho kadagiti ahensya ti gobyerno iti sumaruno nga aldaw. Manipod RP Ago, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. Pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar at DSWD o Department of Social Welfare and Development. Patuloy ang relief operations sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Pepito. Ang detalye ng balitang ito mula kay Pen Pomida. Nagpapadayon it pagdistribuer hit gobyerno provincial hit Eastern Samar kabakyang itong DSWD in relief goods sa mga pamilya nga naapektuhan han Super Typhoon Pepito. Han kalabay nga adlaw gintagan prioridad nga madulungan han hinabang ang mga bungtuhan norte nga parte han probinsya. Haarteche 4,849 families ang natagan han relief goods. Base han report han PDRRMO, sobrahin han 39,000 katao ang apektuhan han Super Typhoon nga Pepito. Ang 51,127 individual nga igin-evacuate in nga tanan na nagpakauli ay ratag sa tagsa nga mga panimalay. Kasumpay hini nagdumarahin forced evacuation ang mga bungtuan hipapad ug kan-avid samtang preemptive evacuation naman ang igin patuman han iba pa nga mga bungto. Waray nahitala nga danyos sa mga kabablayan, infrastruktura, agrikultura, livestock pero may da-injured habungtuan San Julian gintambal han RHU han bungto. Tikang HRP Borongan inihipen Pumida para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Pen. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod.
Tulong ng lokal na pamahalaan ng St. Bernard sa panahon ng kalamidad, naramdaman ng mga pamilyang lumikas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ria Mikate. Naramdaman ng mga pamilyang lumikas sa St. Bernard, Southern Leyte ang maagap na tulong ng lokal na pamahalaan sa gitna ng banta ng Bagyong Pipito. Sa pangunguna ni Municipal Mayor Edito Bulig Katuwang, ang mga opisyal at kawani ng LGU na ipamahagi ang hot meals at food packs sa 74 na pamilyang pansamantalang nanuluyan sa San Isidro Parish noong Nobyembre 15 at 16 sa taong kasalukuyan. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, ang mga pamilyang lumikas mula sa Sitio Maria Socorro, San Isidro ay sa pilitang inilikas upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Pinauwi rin sa mga relocation site ang mga piling pamilya mula sa Barangay Ayahag, Sugangon at Old Ginsaogon para sa kanilang proteksyon. Dahil sa mabilis na aksyon at maayos na koordinasyon, pinuri ng mga residente ang LG St. Bernard sa pagtugon sa kanilang mga pangunahing pangangailangan sa panahon ng kalamidad. Gikan sa Radyo Pilipinas, sugod kini si Ria Mikati alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ria. Yan ang ulat mula sa Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro, Mindanao Inclusive Agriculture Development Project. Pinalalakas ang suporta para sa Ancestral Domain Development ng Bukidnon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Teza Aureliana. Katinguha sa pagbutang og lig-on nga pundasyon alang sa serbisyo sa kwalipikadong indigenous cultural communities o indigenous people sa Mindanao, ang Department of Agriculture Regional Field Office 10 pinaagi sa Mindanao Inclusive Agricultural Development Project ni paygayon ng Community Assembly baguhay pa lamang sa Council of Elders of Bukidnon Tribal Association Incorporated Ancestral Domain diha sa Sitio Olonga, Barangay Lourdes sa probinsya sa Bukidnon. Ang nasangpit na kampanya sa impormasyon nagtumong sa pagpalawom sa pagsabot alang sa paghatag og proyekto nga makapadayon sa pagpataas sa produktibidad sa agrikultura ug pagpauswag sa akses sa mga merkado ug serbisyo sa mga organisadong grupo sa mag-uma ug mangingisda. Samtang ang Indigenous Peoples' Rights Act of 1997 gitukiusab sa National Commission on Indigenous People alag usab sa paghatag og kahibalo sa mga partisipante unsaon pagpasiugda o pagpanilipod sa ilang katungod isip mga IPs. Andini sa Cagayan de Oro City, kaya sa Tessa Aureliana para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Teza. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Dumako naman tayo sa Zamboanga, Department of Labor and Employment, Region 9, patuloy na nagbibigay ng kaukulang suporta para sa mga mangingisda at manggagawa na apektado ng closed fishing season sa Zamboanga. Ang detalye ng balitang ito mula kay Justine Bulanon. Continua dali suporta el Department of Labor and Employment o Dole Region 9 kung mag-apekto ang peskador at trabahador ng kaning industry por causa na closed fishing season sa Zamboanga Peninsula. Asigun kun April May Salvador de Dole 9, el tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged at displaced workers o tupad, el Dole Integrated Livelihood Program ay parte del magaprograma de la ahensya at dali ayuda para na apekto sektor. Kaya natamin sila inisyatiba Talyama Project Hope o Helping Others Prosper Economically, kaya tadala Emergency Employment o Skills Training. Ya introdusi tamin sila kunat Industry Tripartite Council, kaya na magrepresentante estaba ng gobyerno i labor industry, donde taresoba este kunal mag-issue ng partikular sektor. Ya kudusi kunal 14th set of ceremony del closed fishing season para na Sardinas, na encabezamiento del Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of B4 Region 9 na Ciudad de Zamboanga Resentamiente. Desde aquí na Ciudad de Zamboanga, esta si Justine Bulanon para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Justine. Yan ang ulat mula sa Zamboanga. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan.
Financial subsidy ipinamahagi sa 1,000 solo parents sa lungsod ng Iligan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Ang lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Iligan miapod-apod og 6,000 ka pesos o 6,000 pesos nga financial subsidy alang sa 1,000 nga single parent sa dakbayan karong nilabay na mga adlaw sa Asenso Iliganon Gym, Luinab, Iligan City. Ang maayong mayor sa dakbayan, Mayor Frederick W. Siao, maoy nangulo sa nasamkit nga pagpaapod-apod sa pinansyal nga suporta o ginabang alang ni adtong naginusarang nagsuporta sa ilang mga anak. Ang nasamkit nga programa nakaangkla sa gipasar nga ordinansa gikan kay Konsehal Queenie Belmonte. Mao kini ang paghatag og financial subsidy sa matag single parents nga tag 1,000 o 1,000 pesos matag bulan isip tabang sa nasamkit nga lokal nga kagamhanan ngadto kanila. Samtang 9 ka bulan ang gihatag ngadto sa single parents, hinugdan na nakadawat sila og 9,000 ka pesos ug sa sunod bulan adunay 9 ka bulan na pod nga adunay 9,000 ka pesos matag single parent. Una niini ang dakbayan sa Iligan sa tibok Region Jess or sa Northern Mindanao, maoy ni apod-apod sa financial subsidy alang sa mga single parents, hinugdan nga ang matag benepisyaryo mapasalamaton kaayo sa maong programa sa gobyerno alang kanila og sa ilang mga anak. Mula sa Radyo Pilipinas Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad. Yan ang ulat mula sa Iligan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating balitang negosyo. Ibibigay sa atin na ating kasama na si Stephanie Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Inilunsad ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang New Interest Rate Swap Market na isang mahalagang hakbang upang pasiglahin ang kalakalan at liquidity ng domestic bond market. Layo nitong gawing malalim ang capital market na inaasahang magpapataas ng savings at investment sa Pilipinas, pati na rin ang pagpapatupad ng monetary policy. Ayon kay BSP Governor Eli Remolona, ang bagong interest rate swap market ay magpapadali ng pag-transmit ng monetary policy, mas matatag na presyo at magdudulot ng sustainable growth at paglikha ng trabaho. Ibig sabihin, ani Remolona, ang interest rates ay mas magiging transparent upang maging mas madali ang pag-utang ng small and medium enterprises o SMEs at mga consumer upang planuhin ang kanilang mga negosyo at investment purchase. Sa unang pagkakataon, 16 na bangko ang nangakong magiging market makers para sa overnight repurchase rate based IRS na magbibigay ng presyo para sa swaps na may iba't ibang termino mula 1 buwan hanggang 10 taon, pagkakataon para sa mga institusyon na maglagak ng pamumuhunan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, ang pagpasa ng isang site blocking law upang masugpo ang pirated content ay makabubuti sa ekonomiya ng bansa ayon sa isang opisyal ng Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHL sa presentasyon ng isang pagsasaliksik sa piracy situation ng Pilipinas. Ayon kay IPOPHL Director General Roel Barba, ang site blocking law ay magpapatibay sa mga pagsisikap nito
kontra piracy na matagal nang pumipinsala sa creative industry ng bansa. Sa pagtaya ni Barba, ang Pilipinas ay magkakaroon ng $1 billion na revenue leakage sa 2027 kapag nagpatuloy ang suliranin sa online piracy. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, kinukuha ng piracy ang 7.1% ng gross domestic product ng bansa. Nagre-resulta ito sa pagkawala ng kita ng bansa at kabuhayan at nagbabanta ring magpasok ng malware sa mga device na gumagamit ng pirated content na maaaring maging daan para sa scams. Noong taong 2022, ang Pilipinas ay nawala ng $700 million dahil sa piracy ng Filipino-made TV shows at movies kung saan ang bansa ay pinangalanan bilang isa sa top consumers ng pirated content sa Asia ayon sa YouGov 2022 Piracy Landscape Survey. Sinabi rin ni Motion Pictures Association Senior Executive Vice President and Global General Counsel Karen Temple na ang pagpasa sa site blocking law ay makatutulong upang malabanan ng piracy kung saan 60 bansa na nagpasa ng naturang panukala ay nagpakita ng progresibong resulta. Dalawang hiwalay na panukalang batas, ang Senate Bills 2150 at 2385 ang kasalukuyang nakahain sa Senado upang amyendahan ang IP Code at alisin ang mga umiiral na limitasyon upang saklawin ang electronic at online content sa kahulugan ng pirated goods. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, nag-export ang Pilipinas ng unang Hass avocado supply nito sa Japan kung saan ang unang shipment ay nagmula sa Mindanao ayon sa Department of Agriculture o DA. Ang Japan ay major importer ng Hass avocados na may imports na nagkakahalaga ng $160 million na may 61,000 metric tons noong taong 2023. Kabilang sa mga supplier nito ay ang Mexico, Peru, Australia, New Zealand at United States. Ayon sa DA, ang paglawak ng Hass avocado exportation ay kasabay ng paglago ng agricultural exports ng Pilipinas sa Japan. Noong 2023, ang bansa ay nag-export ng $1.1 billion na halaga ng agri-fisheries products sa Japan na nagresulta sa $990 million na halaga ng trade surplus. Ang global market para sa Hass avocados ay inaasahang aabot sa $8 billion sa taong 2025. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw! Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magbayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Sinabihan ng Pilipinas na lahat ng mga atleta, coaches, delegasyon at pati na rin ang mga fans ay mararamdaman ang init ng pagtanggap ng bansa sa kanila kapag sila ay nanood sa FIVB Men's World Championship o MWCH 2025 na magsisilbing host ang Pilipinas sa Setyembre sa susunod na taon. Sinabi ni Philippine National Volleyball Federation o PNVF head at presidente ng Asian Volleyball Confederation sa 39th FIVB World Congress na ginanap sa Porto, Portugal na gustong-gusto ng mga Pilipino ang larong volleyball at sila'y tatangkilik sa darating na MWCH. At sa harapan ng 200 miyembro nito, kasama na ang bagong halal na FIVB President na si Fabio Azevedo at dating President Ari Graca na kapwa ay taga-Brazil at pati na rin si Secretary General
o Secretary General Hugh McCutcheon ng New Zealand, ipinakita ni Suzara kung ano-ano ang maasahan sa pag-host ng bansa sa nagaganapin mula 12 hanggang 28 ng Setyembre sa SM Mall of Age Arena at Smart Araneta Coliseum. Inilarawan ni Suzara na hindi pa alam ng mundo kung gaano kamahal ng Pilipinas ang larong volleyball at inihalimbawa nito ang pagtangkilik ng mga Pilipino sa Volleyball Nations League o VNL na nagiging host ang bansa 3 sunod-sunod na taon. Mas malakas sumigaw at humiyaw ang mga Pilipino, dagdag ni Suzara, at binigyan diin na nag-average ng 8,000 ang attendance ng manonood sa bawat araw at nakapagtala ng record na 19,000 nitong Hunyo. Ipinagmalaki din ni Suzara sa delegado ng Kongreso na mula sa 100 at ika-17 pwesto sa buong mundo, ang Philippine men's team ay tumalon sa ika-64 na pwesto sa loob lamang ng 3 taon pagkatapos ng pandemya. Kasama ni Suzara, sina PNVF Vice President Ricky Palau, Secretary General Donaldo Caringal, at Director Tony Boy Liao sa pagtipon-tipon sa Congress. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Handa nang maglaro si Gilas Pilipinas center Kai Soto para sa national team laban sa New Zealand at Hong Kong sa second window ng 2025 FIBA Asia Cup qualifiers na magsisimula sa Huwebes, ika-21 ng Nobyembre. Sa inaasahan, binigyan ng clearance para maglaro ang 7'3" center pagkatapos sumailalim sa concussion protocol pagkaraang tinamaan siya sa ulo ng isa sa mga laban ng kanyang mother team na Team Koshigaya Alphas sa Japan B-League. Sa pagbabalik ni Soto, mayroon ng malaking player si Gilas head coach Tim Cohn para duplikahin ang malaking upset na nagawa ng Nationals laban sa dating world number 6 Latvia noong FIBA Olympic Qualifying Tournament nitong Hulyo. Kasama sa frontline ni Soto ay si Junmar Fajardo na layunin ay gumawa ng opensa at depensa sa magkabilang court, kasama na din si Japeth Aguilar na magsisilbing backup. Naging balakid para sa Latvia at Georgia ang Twin Towers ng Gilas, subalit nagkaroon ng injury si Soto kaya't hindi ito nakapaglaro sa semifinals laban sa Brazil. Malaking tulong din ang may aambag sa pagbabalik ni Scotty Thompson na hindi nakapaglaro sa torneyong iyon dahil sa back injury. Mayroon pa sanang isang matangkad na player ang Gilas sa katauhan ni AJ Edu, subalit nasa ilalim pa din siya sa treatment sa kanyang tuhod na kanyang natamo sa isang laro ng Nagasaki Velka sa B-League. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Muling tinapik ng Talk and Text tropang Giga si two-time PBA Best Import Ronde Hollis Jefferson para maglaro sa koponan. Gayon din si resident import Justin Brownlee ng Barangay Ginebra itong darating na Season 49 PBA Commissioner's Cup na aarangkada itong Nobyembre 27. Ito ay sa kabila ng no height limit na ipapatupad ngayong season. Makikipagsabayan ang kapwa 6'7" na sina Hollis Jefferson at Brownlee sa mga mas matatangkad at bigating imports ng mga nagbabalik at baguhang reinforcement ng ibang koponan. Ilan sa mga nagbabalik ay sina 6'9" Quincy Miller ng San Miguel at 6'8" Ricardo Ratliff ng Magnolia. Samantala, umaasa naman ang Blackwater sa kanilang dating import na si George King na kahit 6'6" lamang ito. Mga bagong mukha naman ang sasabak sa ibang koponan katulad ni 6'9" American Panamanian Akil Mitchell na paparada para sa Meralco Bolts, 6'11" British
Cavell Bigby Williams na maglalaro para sa Northport Batang Pier at ang 6'9" at dating NBA player na si Check Diallo na kinuha ng Converge Fiber Xers. Kinuha naman ng Phoenix Fuel Masters ang serbisyo ni 6'9" Donovan Smith at sasandigan ang Terra Firma Jeep kay Ryan Richards, isang 6'11" na dating miyembro ng national team ng Great Britain. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At Leo, yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz, para sa ating showbiz balita, narito naman si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika! Kinilala ang aktor at Coast Guard reservist na si Gerald Anderson dahil sa mga nagawa nitong kabayanihan. Sa kanyang Instagram post, lubos ang pasasalamat ni Gerald sa recognition na natanggap niya mula kay Senator Robin Padilla na kasabay din sa idinaos na isang oath-taking ceremony sa BRP Teresa Magbanwa. Say niya, napakalaking bagay para sa kanya ang recognition at paghanga ng senador sa kanyang mga nagawa. Magagamit anya ito ni Gerald upang bigyan ng inspirasyon ang mga kabataan at makapagbigay pa ng kaalaman tungkol sa Philippine Coast Guard. At magugunitang na-promote si Gerald bilang auxiliary captain ng PCG dahil sa ipinakita niyang kabayanihan sa mga nagdaang pananalasa ng Bagyong Karina kung saan ay lumusong pa siya sa matinding baha upang tumulong sa pagsagip sa mga biktima. Bukod doon ay kinilala rin ang kanyang kabayanihan sa isang rescue operation sa kasagsagan ng Typhoon Ondoy noon pang 2009, ang pagtulong niya sa AITAS sa Zambales, recovery operation sa mga pamilya sa Marawi, pagdodonate ng medical supplies at tents noong COVID-19 pandemic. Nauna siyang nabigyan ng search and rescue medal bago tumaas ang rango sa PCG. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating chika for today, binabatikos ngayon ang actress at singer na si Nadine Lustre dahil sa promotion nito ng isang online sugal. Sa latest Facebook post ng actress ay makikitang pinopromote nito ang isang online casino platform, bagay na hindi nagustuhan ng mga netizen. At makikita sa comment section ng nasabing post ang pagkadismaya nila kay Nadine at tila kinansyawan pa ng iba dahil hindi raw nakakabayad ng renta sa bahay at iba pang bayarin ang actress, kaya tanggap lang ng endorsement. Ang iba naman ay tinawag ang kanyang pansin dahil ito ay isang celebrity at influencer na maaaring maka-impluwensya ng ibang tao sa pamamagitan ng pagpo-promote ng nasabing online gambling platform. Patid kasi ng mga netizen ang ilan sa mga negatibong epekto ng sugal. At matatandaan nung Setyembre pa nung inanunsyo ni Nadine na siya ang bagong
ambassador ng isang online casino pero hanggang ngayon ay talagang hindi pa rin ito matanggap ng kanyang mga tagahanga. At pero marami din ang nagtanggol kay Nadine at sinabing kahit pa mag-endorse si Nadine ng sugal ay sariling desisyon pa rin naman ng mga tao kung magsusugal ang mga ito. At sa ngayon ay naka-off ang comment section ng social media post ni Nadine at wala pa siyang pahayag ukol dito. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa huli nating chika for today, love wins. Dahil ikinasal na ang magkasintahan na miyembro ng bandang Ben and Ben na sina Pat Lasaten na keyboardist ng grupo at lead bassist nito na si Agnes Rioma sa Los Angeles, California sa Amerika. Ibinandera ng magkasintahan ng kanilang kasalan noong Nobyembre 18 sa kanilang social media accounts na naging simple at intimate lamang na dinaluhan ng kanilang mga pamilya at ilang malalapit nilang kaibigan. Makikita nga doon ang litrato ng na ibinahagi ni Pat sa Instagram na parehas silang nakasuot ng puting wedding gown nang magpalitan sila ng I do. Mababasa sa caption ng post ni Pat ang mensaheng, quote and unquote, I married my best friend na tinutukoy dyan ay si Agnes. At it was a perfect day daw. At syempre, hindi mawawala ang kanilang mga kabanda na sila Paulo at Miguel Benjamin, drummer na si Jam Villanueva at percussionist na sina Tony Munoz at Andrew De Pao na present sa pag-iisang dibdib ng kanilang kabanda. O di ba, full force ang nasabing banda sa kasalan ng dalawa. At bago nito ay engaged na ang dalawa noong bisperas ng bagong taon ng 2023 at bago rin ang kanilang engagement ay naging magkasintahan sila ng 8 taon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Mama JT. Ayan ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Janela, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat sa ating mga executive producer, kina Jerome Toledo at Stephanie Vicente. Sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating balitang negosyo, kay Stephanie Vicente, sa ating balitang pampalakasan kay Leo Magpayo, sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.